Bago pa man magising ang karamihan sa mga tahanan sa kanilang siksikang komunidad, gising na ang diwa ni Maya. Sa isang maliit na barong-baro na ang dingding ay pinagtagping-tagping yero at karton ng unang liwanag ng araw ay dumaraan sa mga butas. Gumuguhit ng mga linya sa kanyang natutulog na mukha. Ang amoy ng kumukulong tubig para sa kape at ang sinangag ng bahaw ang nagsisilbing alarm clock para sa kanya. Sa edad na 10, ang mundo para kay Maya ay hindi isang palaruan, kundi isang larangan ng laban kung saan ang bawat araw ay kailangang pagtagumpayan. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay isang babaeng pinatanda ng panahon at pagod. Ang kanyang mga kamay na dati malambot ay ngayong magaspang at kalyo na dahil sa walang tigil na paglalabada. Matagal nang pumanaw ang ama ni Maya at naiwan sa mga balikat ni Aling Rosa ang responsibilidad na itaguyod ang kanilang munting pamilya. "Maya anak, heto na ang mga kakanin. Dahan-dahan lang sa paglalakad at baka matapon." Paalala ni Aling Rosa tuwing umaga habang maingat na inilalagay ang bilao sa ulo ng kanyang anak. Ang bilao ay puno ng makukulay na puto, malagkit na kuntsita, matamis sa biko ng mga kakaning niluto ni Aling Rosa sa hating gabi para lamang maihanda sa paglalako ni Maya. "Opo, Nay. Sige po, aalis ako." Sagot ni Maya sabay halik sa kamay ng ina. "Gagalingan ko po para marami tayong pambili na gamot sa ubo nyo." Sa bawat hakbang palabas ng kanilang eskinita, pasa ni Maya hindi lamang ang bilao ng kakanin kundi pati na rin ang pangarap na binuo niya sa kanyang isipan. Isang pangarap na nakasuot na puting uniforme, may stethoscope na nakasabit sa leeg at may kakayahang magbigay lunas. Nais niyang maging isang doktor. Isang pangarap na para sa marami ay suntok sa buwan, ngunit para kay Maya, ito ang bituing gumigiya sa kanya sa dilim. Ang paaralan ay ang kanyang palengke. Sa bawat recess at uwian ng kanyang boses ay maririnig sa buong campus. "Bili na po kayo! Masarap, malinis at bagong luto! Mura lang po!" Sigaw ni Maya. Ang mga baryang kanyang naiipon ay hindi para sa candy o laruan. Ang mga ito ay maingat na inilalagay sa isang lumang lata ng gatas na may maliit na butas sa ibabaw, ang kanyang alkansya para sa pangarap. Pagkatapos ng klase, ang kanyang paglalakbay ay hindi patapos. Dumidiretso siya sa bahay ni Ginoong Ramos, ang kanyang guro sa science para maglinis. Siya ang nagwawalis sa mga tuyong dahon sa bakuran, nagpupunas ng alikabok sa mga mebles at naghuhugas ng pinagkainan. Ang kanyang sahod ay 20 piso at isang supot ng tinapay. Sa kabila ng pagod na gumuguhit sa kanyang katawan, ay masaya siya. Bawat sahod ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Sa kanilang kapitbahayan sa isang bahay na bahagyang mas maayos kaysa sa iba, may isang matandang babae na laging nakadungaw sa bintana. Siya si Aling Celia, isang retiradong guro na namumuhay na mag-isa. Ang kanyang mga araw ay tahimik at halos walang pagbabago. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag ng araw-araw na eksena sa kanyang harapan. Nanonood siya habang si Maya ay umaalis sa bahay na may bilaos sa ulo at bumabalik na pagod, ngunit may ngiti pa rin sa labi. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang determinasyon sa bawat hakbang ng bata. Isang hapon, habang nagwawalis si Maya sa kanilang bakuran, aksidenteng napunta ang alikabok sa direksyon ni Aling Celia. "Hala, naku, pasensya na po!" Sigaw ni Maya, puno ng hiya. Ngumiti lamang si Aling Celia. "Ayos lang, iha. Ang sipag mo naman, bata." Iyon lamang ang kanilang naging pag-uusap, ngunit para kay Aling Celia, sapat na iyon. Sa batang yun nakita niya, hindi lamang ang pagsisikap kung hindi ang isang pambihirang talino at kabutihan. Sa gabi, mula sa kanyang bintana, natatanaw niya ang munting ilaw sa bahay ni Maya
at alam niyang sa ilalim ng ilaw na iyon, ang bata ay nagsusunog ng kilay. Nag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Sa puso ng nag-iisang matanda, isang binhi ng ideya ang itinanim. Lumipas ang mga taon, si Maya ay nagtapos sa elementarya at high school na may pinakamataas sa karangalan. Ang dingding ng kanilang barong-barong ay napuno ng mga medalya, sertipiko. Bawat isa ay testamento ng kanyang dugo at pawis, ngunit ang bawat tagumpay ay may kasamang bagong hamon. Ang pinakamalaki sa lahat ay ang kolehiyo. Anak, nakapasa ka sa UP. Isang malaking karangalan, sabi ni Aling Rosa. Isang gabi ang kanyang boses ay pinaghalong saya at lungkot. Pero ang medisina, napakamahal na kurso. Saan natin kukunin ang pera? Tinignan ni Maya ang kanyang ina. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay nitong magaspang. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi po ako susuko. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Kakayanin po natin to. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang halos imposible ito. Ang gasto sa libro pa lang ay katumbas na ng ilang buwang kita ng kanyang ina. Isang gabi, sa kanyang pag-iisa, napaiyak siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kahirapan, isang pader na parabang hindi niya kayang akyatin. Kinabukasan, isang kartero ang naghatid na sulat, isang makapal na sobre, na may selyo ng isang kilalang law firm sa Makati. Hindi nila alam kung kanino ito galing at nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan ito. Para kay Binibining Maya de la Cruz. Malugod naming ipinababatid sa inyo na kayo ay napili bilang nag-iisang benepisyaryo ng Liwanag Scholarship Grant. Ang scholarship na ito ay itinatag ng isang kliyente namin na nais manatiling anonymous. Sasagutin ng grant na ito ang lahat ng iyong pangangailangan sa pag-aaral mula sa matrikula, mga libro, uniforme, hanggang sa buwan ng allowance para sa inyong pamumuhay. Ang tanging kondisyon ay ang mapanatili ninyo ang iyong matataas sa barka at ang pangako maglilingkod sa bayan pagkatapos sa inyong pag-aaral. Binabati namin kayo at umaasa sa inyong tagumpay. Lubos sa gumagalang, Attorney Alfonso Reyes. Paulit-ulit na binasa ni Maya ang sulat. Hindi siya makapaniwala. Nay! Nay! Tingnan niyo po! Sigaw niya. Binasa ito ni Aling Rosa at napaluhod sa sahig. Umiiyak na may kagalakan at nagyakapan sila mag-ina. Ang kanilang mga luha ay naghugas sa lahat ng kanilang takot at pangamba. Isang himala, isang anghel na hindi nila kilala ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang scholarship ang naging hangin sa ilalim ng mga pakpak ni Maya. Pumasok siya sa medisina na may pusong puno ng pasasalamat at determinasyon. Ang bawat pagsusulit na kanyang ipinapasa, bawat bagong kaalaman ng kanyang natutunan ay iniaalay niya sa kanyang ina at sa misteryosong taong nagtiwala sa kanya. Hindi naging madali ang buhay sa med school. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko dahil sa pagod at pressure. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ito, titignan niya ang kopya ng scholarship letter na lagi niyang dala at muli siya magkakaroon ng lakas. Sa wakas, pagkatapos sa maraming taon ng pagsusikap, dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Habang naglalakad siya paakyat ng entablado, suot ang kanyang toga, hinanap ng kanyang mga mata si Aling Rosa sa gitna ng mga tao. Nakita niya itong nakatayo, pumapalakpak habang umaagos ang luha sa mga pisngi nito. Dr. Maya de la Cruz, magna cum laude. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Nagtagumpay siya at alay lahat para rin sa pagsisikap ng kanyang ina na hindi siya sinukuan at bilang ganti ay hindi niya rin ito sinukuan
Kaya ito ngayon ay pumipili kung saang ospital. Pinili ni Dr. Maya na magtrabaho sa Philippine General Hospital, isang pampublikong ospital na nagsisilbi sa libo-libong Pilipino. Dito naging kilala siya hindi lamang sa kanyang angking galing kundi sa kanyang pambihirang pakikitungo sa mga pasyente. Para sa kanya, ang bawat pasyente ay hindi lamang isang kaso na kailangang gamutin kundi isang taong may kwento at pamilyang nag-aalala. Isang abalang hapon, isang matandang babae ang isinugod sa emergency room. Severe community-acquired pneumonia. Kritikal ang kanyang kondisyon at nang tignan ni Dr. Maya ang kanyang chart, isang pamilyar na pangalan ang kanyang nabasa. Cecilia Reyes. Ang kanyang kaso ay itinalaga sa kanya. Pagpasok niya sa pribadong silid na binayaran ng social service, nakita niya ang isang napakapayat na matanda. Hirap na hirap sa paghinga. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Inasikaso niya ito na may buong ingat. Binigyan niya ito ng tamang gamot at sinigurong maayos ang kanyang kalagayan. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting bumuti ang kondisyon ni Aling Cecilia. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nalaman ni Maya na ang matanda ay walang pamilya at dati palang nakatira sa parehong lugar kung saan siya lumaki. Talaga po? Saan po banda sa amin? Tanong ni Maya habang sinusuri ang vital signs sa matanda. Doon sa may tulo. Malapit sa may malaking puno ng aratiles. Kilala ko ang nanay mo, si Rosa. Nakikita ko siyang naglalabada. At ikaw yung batang laging may dalang bilao. Sabi ni Aling Cecilia na may bahagyang ngiti. Natigilan si Maya at bigla niyang naalala ang tahimik na kapitbahay na laging nasa bintana. Kayo po pala yun! Maliit pa po ako noon. Hindi ko po akalain na magkikita pa tayo dito. Ang mundo ay maliit para sa mga taong nakatakdang magkita muli. Makahulog ang sabi ng matanda. Naging malapit ang dalawa at para kay Maya, si Aling Cecilia ay naging higit pa sa isang pasyente. Sa kanya nakita ang isang lola na hindi niya kailanman nagkaroon at para kay Aling Cecilia, sa bawat pagbisita ni Maya, nakita niya ang bunga ng kanyang lihim na itinanim. Isang hapon, habang nag-uusap sila, may malalim na iniisip si Aling Cecilia. Doktora Maya, simula niya, ang kanyang boses ay seryoso. May gusto akong ipakita sa iyo. May kinuha siya mula sa kanyang maliit na bag. Isang luma at kupas sa litrato at ibinigay niya ito kay Maya. Sa litrato, naroon ang isang batang babae, payat, nakayapak, may malaking bilao sa ulo, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay abot tenga. Nakatingin ito ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ako po ito, halos pabulong na sabi ni Maya. Pero, paano po kayo nagkaroon dito? Huminga ng malalim si Aling Cecilia. Ako ang kumuha niyan. Isang araw, habang naglalako ka, tinawag kita. Kunwari bibili ako ng kuntsinta, pero ang totoo, gusto kong kunan ka ng litrato na hindi mo nalalaman. Dahil sa araw na iyon, nakita ko sa iyong mga mata ang pangarap ng lahat ng estudyante ko noon. Ang pangarap na makalaya sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon. Nagsimulang kabahan si Maya. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Maya, noong nakita kong nakapasa ka sa UP, alam kong kailangan mo ng tulong. May kaunti akong naipon mula sa aking pagreretiro. Naisip ko, para saan pa ito? Wala naman akong pamilya. Mamamatay lang akong kasama ng perang ito. Kaya kinausap ko ang dati kong estudyante na isa ng abogado. Itinatag namin ang Liwanag Scholarship Grant. Isa lamang ang benepisyaryo. At ikaw yun.
Ang mundo ni Maya ay tila huminto sa pag-ikot. Kayo po ang anonymous donor? Nanginginig niyang tanong habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kayo po ang aking anghel? Tumango si Aling Cecilia. Ang kanyang mga mata ay naluluha na rin. Ayaw kong magpakilala dahil ang kabutihan ay hindi dapat humihingi ng kapalit. Ang makita kang isang matagumpay at mabuting doktor ngayon, iyan na ang sukli na higit pa sa sapat. Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang emosyon. Napayakap siya sa matanda, humahagulhol na parang bata. Ang lahat ng pasasalamat na inipon niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay natagpuan na ang kanyang patutunguhan. Ang kanyang tagapagligtas ay hindi isang makapangyarihang estranghero, kundi ang kanyang tahimik na kapitbahay, isang simpleng guro na may ginintuang puso. Mula sa araw na iyon, ang relasyon nila ay nagbago. Si Maya ay naging isang anak at si Aling Cecilia ay naging isang ina. Ginamit ni Maya ang lahat ng kanyang kaalaman para mapabilis ang paggaling na matanda. Sa labas ang kanyang duty hours, binabantayan niya ito, pinapakain at kinakwentuhan. Nang dumating ang araw na si Aling Cecilia ay maaari nang lumabas ng ospital, isang tanong ang lumitaw. Saan siya pupunta? Sa amin po kayo titira, Nay Cecilia, sabi ni Maya nang walang pag-alinlangan. Naku anak, wag na. Malaking sagabal lang ako sa inyo, sabi ng matanda. Hindi po kayo sagabal, sabi ni Maya habang pinipisil ang kamay nito. Pamilya ko po kayo. Panahon na para suklian ko ang lahat ng kabutihan ninyo. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. At nang pumayag ang matanda, doon ay kinuwento ni Maya ang lahat kay Aling Rosa na dumalo sa ospital at yumakap kay Aling Cecilia na may utang na loob. Ang kanilang bahay na ngayon ay isa ng maayos sa apartment na tinitirhan ni Maya ay nagbukas ang pinto para sa kanilang bagong miyembro. Ang lihim na donasyon ay hindi na isang lihim sapagkat ito ay naging isang bukas na aklat ng pag-asa. Si Aling Cecilia na inakala niyang mamamatay na mag-isa ay nagkaroon ng isang pamilya sa kanyang katandaan. Si Aling Rosa ay nagkaroon ng isang kaibigan at kasama sa bahay. At si Doktora Maya, ang batang dating naglalako ng kakanin, ay patuloy na naglilingkod, dala-dala sa kanyang puso ang isang aral na hindi matutumpasan ng anumang yaman ng isang mabuting kabutihan na itinanim ng walang pag-iimbot ay maaaring mamunga ng isang buong hardin ng pag-asa at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!